Narito ang makwelang si Kuya AJ Garces, maghahatid ng mga balitang tampok, usaping patok at talakayang may hugot. Tonight with Kuya AJ. Magandang gabi po mga kabayan at welcome po sa ating programang Tonight with Kuya AJ. Ngayon ay Friday, August 21. Nasa bahay na ba kayo? O nasa gumigimik pa ba kayo? Oh, yun, it's a Friday. Dapat light lang. Pero hindi natin pwedeng hindi pag-usapan yung mga napapahanong mga issues. Yan. Pero dapat happy lang tayo. Di ba? Oo. At samahan nyo kami. Pakinggan po ang ating programa habang pag-usapan natin yung mga napapanahong mga pag-usapan. Lalo na dito sa ating area, ang North Luzon. Kami po ay nag-broadcast live from Baguio City. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang lungsod po ng Baguio ay patuloy sa kanyang kampanya laban sa proper na pagkatapon ng basura. Oo. Bakit? Bakit naman? Friday, basura na. Yun nga eh. Oh, dahil nga sa malakas na pag-ulan, marami mga ganap na nagiging sanhi ay naging mga kaganapan naging sanhi ay nagsimula sa inyong maliit na basura. Sa mga kaibigan natin nagpunta ng Japan, nagpupunta ng Japan, hindi ako yon. Sa mga kaibigan nga natin, kaya nga, sa mga kaibigan nga natin, di ba? Ay, bihira ka lang makakita ng garbage bin o basurahan. Dahil ang mga tao daw ay dinisiplina o may disiplina na ang mga kanilang mga basura ay kanilang inuuwi. May sarili silang may lalang plastic bag, maliit na basura, balat ng candy o pinagkainan ay nilalagay sa dala nilang sariling basurahan at inuuwi. Hindi tinatapon sa kanal. Hindi tinatapon dyan sa sidewalk. Ikaw ba yon? Hindi naman siguro. Hindi naman siguro ikaw yon. No. Kaya pag-usapan natin mamaya-maya lang yung mga hakbang na ginagawa ng ating mahal na lungsod, ang Baguio City, sa pangangalaga ukol sa basura. Magbalik pa ang programang Tonight with Kuya AJ. Happy Friday. Abangan ang mga malalaking kaganapan sa Northern Luzon. Ihahatid ng Net25 Baguio. Mata ng Agila. Northern Luzon. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon. Mapapanood sa Net25 Baguio Facebook page at YouTube channel. Welcome back po sa ating programang Tonight with Kuya AJ. Habang kayo ay nagkakape o nasa inyong mga bahay, pag-usapan natin. Pwede po nyong i-like, share, at pwede po kayong mag-comment sa ating mga social media pages kung saan nyo napanood ang programang ito. Pwede kayo mag-shoutout, birthday, anniversaries. Yan, pwede. At babasahin natin yan. Yan. Kaya pag-usapan po natin ngayon ang programa po ng ating syudad.
Dahil nga sa ilang araw nating dinanas na mga pag-ulan, ay nagkaroon ng programa bilang bahagi ng tinatawag na circular economy. Ito ay tinatawag nilang Bida Barangay Program, na kung saan ay ini-empower nito ang mga communities to manage their own waste. Ini-empower, generate income. May pera sa basura. Diba? Matagal nang narinig natin yan. Kailangan nating matutunan kung paano tayo makakuha ng pera. Hindi natin tinatapon basta-basta yung mga basura sa bahay na tinitingnan natin basura. May pera yan. At nagtatag rin po ng mga pilot barangays kung saan ay magiging modelo sila sa National Environmental Regulations. Siyempre may mga batas tayo, lalo na sa climate change o proper solid waste. Meron pa tayong batas on solid waste management. Dami nating batas eh. Ang problema lang talaga yung pagpapatupad. Mahirap pa talaga. Kaya kailangan nating subukan. Lalo na dito sa ating syudad ng Baguio City. Ito ay programang may partnership with UNDP, United Nations Development Program, under its Green LGUs program. Merong itong pondo o suporta galing sa United Nations Development Program. Ang mga barangay, ito na. Hawa kayo. Ang mga barangay sa Baguio City, kung saan ay ginawang mga modelong barangay, mga pilot barangay, ay ang barangay ng Irisan. Irisan. Barangay Irisan po ay itinuturing na pinakamalaking barangay ng Baguio City. Di ba? At dyan din dati sa barangay Irisan ang garbage dumping site. Dyan, yung parang Smoky Mountain ng Manila o ng Payatas ng QC. Irisan naman dyan dati yung garbage area, garbage dumping site. Ngayon wala na. Siyempre, tinanggal na yan. Kasama ang Irisan sa mga pilot barangays. Siyempre, dyan sa ating mga kababayan, dyan sa Dominican Mirador. Ano ba ang mga pasyalan lang dyan sa Dominican Mirador? Yan, alam mo na. Yung ating Diplomat Hotel. Yan. At dyan rin po sa barangay ng Gibraltar. Kayo nasa Gibraltar, handa na kayo dyan dahil medyo kayo ang isa sa mga barangay na napili. Sunod ay pang-apat na. Pang-apat. Una, Irisan, Dominican Mirador, Gibraltar. Pang-apat ay Bakaking Central. Kasi may norte, di ba? Bakaking Norte. Ito ay Bakaking Central. Yung Central ba yung may isang malaking eskwelahan dyan. Yung Central ba yun? Yan, Gisad Central. At pang-anim ay Happy Hollow. Kayo mga barangay ng Baguio City, na mga pilot barangays kung saan kayo ang mga magiging modelo sa pag-sisinop ng mga basura o waste. Kasi kailangan umpisahan yan Ang mga barangay na ito, tandaan,
Ang mga barangay na to ay bibigyan ng mga equipment. Aba, may mga isilay ka dyan mga bagong equipment ha. O picturean nyo, share nyo sa amin ha. At bibigyan na rin sila ng mga vehicles. May garbage truck kaya to? Hindi ko alam ha. Tingnan nyo na lang. Ano yung makita nyong bahagi ha. Technical support to operate yung upgraded Materials Recovery Facilities o MRFs. O yan. Itong MRFs na to, makulay rin yan. Yung MRFs ay bawat barangay ay dapat meron. Material Recovery Facility. Kung saan yung mga recyclable, like mga bottles, plastic bottles, mga glass, mga electronic waste, yung mga lumang printer ninyo, lumang cellphone, battery ng sasakyan. Dapat merong ang barangay ay merong material recovery facility. Kung saan, yung mga ganon, mga baterya, ay hindi dapat isinasama yan sa normal garbage collection. Oo. Hindi dapat. Kasi dapat may hiwalayan na pagkatapon at maayos na pagkatapon. Tanong nyo sa barangay kung saan nyo pwede itapon yung mga baterya, yung mga lumang cellphone, lumang TV, at yung aming mga ibang kasama sa barangay nagtatapon ng ref. Ewan ko pa. Ha? Pwede mo na benta sa junk shop yan. Maging pera pa. Ewan ko, may tinapon pa sa araw ng basura. Kasi may mga ang pagkatapon pa ng basura, lalo na sa syudad ng Baguio City, may schedule. May schedule. So, kailangan mo ng, yung iba naman ay araw-araw. Lalo dyan sa may Session Road. Paggabi. Marami katapon ng basura along Session Road na pinipick up. Pero minsan talagang nakakalat eh. Nakakalat. Medyo eyesore nga. Pero may mga naglalakad doon sa kalye. Andun yung basura. Iba't ibang klaseng basura. Merong dapat nga talagang properly segregated ang mga basura. Kaya itong mga barangay na to ay may mga MRFs, Material Recovery Facility, na ang gagayad naman sa kanila ay ang DNR. Gagayad sila kung paano i-handle, kung saan lugar. Tanong nyo sa barangay, sa inyong mga kagawad, sa mga purok leader, itanong nyo, saan ba yung MRF ng barangay? Ayan. At siguro maganda na ang barangay naman ay magpa-seminar. Magbigay ng mga orientation sa magitan ng mga kanilang mga purok leader kung paano itapon properly. Kasi yung iba gusto namang sumunod, hindi rin nila alam kung paano gagawin. Paano mag-segregate? Yung papel, nabubulok, di nabubulok, recyclable o non-recyclable materials. Yung mga electronic waste, paano ko ba itatapon yan? Kasama ko ba yun sa normal na basura? Yung mga pinagkainan yung mga waste ng kitchen. Di ba? Yung mga bahay nga ngayon, karamihan, may mga yung mga bagong bahay. May mga panala ng mantika. Tawag doon? Alam mo nyo ba yun? Diba? Na may panahod ng mantika. Parang may filter sa ilalim ng lababo. Kahit sa mga bagong kondo, may gano'n na eh. Na sinasahod para hindi na sumasama sa tubig. Merong Yan, tuloy natin ang ating usapan ngayong gabi. Usapang waste management. Sumunod lang tayo para mas masaya. Magbabalik po ang programang Tonight with Kuya AJ. Isagot kada kayo ni Net25 Baguio. Dagiti kang runaan adaman, manipod amyanan aluzon. Daytoy, tinamag iti amyanan. Manipod Lunes aging ka Biyernes.
alas 12:30 aging alauna timanan. Dapat iti amyanan. Ilocano Newscast, Net 25 Baguio. And welcome back po sa ating programang Tonight with Kuya AJ. Ang usapan natin ngayon ay ang proper waste management, which is kailangan nating sundin. Dahil ang basurang itinapon mo ay ibibenta mo rin. May ganun din, no? Oo. Dahil nga sa programa na ito, tuloy natin yung ating programa ng ating syudad. Ito ay sana maging modelo rin. Iba, alam ko sa bahagi ng Metro Manila, may mga syudad na ang gumagawa nito. Lalo na, unang-una dyan yung Marikina City. Na kung saan kailangan yung basura mo ay itatapon mo ay properly segregated. Yan. Kahit mga information campaign na ginagawa, yung papel, kahoy, ay nako, naalala ko naman tuloy. Alam mo naman tayo, madali makaalala. Kasi nga sa mga barangay ng Baguio City, meron pong araw na koleksyon ng basura. Kaya kayo, baka ikaw 'yon na may kotse o may sakyan. Alamin mo kung anong araw ng basura, ang tapunan ng basura sa lugar, sa barangay na tinutuluyan mo. Kahit ikaw ay isang transient, o turista na nag-rent dyan sa barangay na yan, hindi, alamin mo kung yung pinaparkingan mo ay, yun ay dumping area, temporary dumping area ng basura ng barangay. Pag hindi mo alam yan, pag gising mo sa umaga, yung sakyan mo, nasa ilalim ng basura. Literally. Ayaw, mag-angoy basura sa kanya. Diba? Malalagay ka pa sa bagay sa buwan. Andun pa yung picture ng sakyan mo. Diba? Kasi iba naman di alam. Doon nagka-parking kasi medyo mahirap ang parking. Doon pinapark. Ngayon, araw pa na lang basura. Madalas po sa Baguio City, sa mga bibisita po ng Baguio City, nag-uumpisa, for example, ang collection mo ay kinabukasan. Yan. Depende sa araw, kaya tanong nyo sa inyong barangay o sa kukunin nyo na transient. Para masiguro nyo na wala kayo sa tapunan ng basura nag-park. Ay, alas 6 pala ng gabi, pwede na naglalagay ng basura yung mga tao. At nakakatuwa yung iba ay nakasalansa na maayos. May iba naman talaga ay nagpapasaboy, nagpapakit lang. Ayan. So, ayan. Balik tayo. Ang programang ito ng gobyerno ay dahil nga yung yung 6 na barangay ay sa mga malalaking barangay ng Baguio City ay nakakolekta ng mahigit kumulang 4 na toneladang recyclable materials. Kumbaga yung materials na pwede pa i-recover, yun, napupunta diretso sa basura. Yun ang gusto ng gobyernong i-recover. Ang mga nakukuha ang basura, yung mga garbage collector kasi natin sa ating city, Baguio City, may mga, di ba, may taga-dampot ng basura, iba naman nagkasalansat sa truck. Ngayon, doon pa lang sa paghahakot nila ng basura na yon, sinasort nila sa taas ng truck o sinasort sa baba. Hiniwala yung papel, plastic na pwede pang maibenta. Ang mga basurang makukolekta sa 6 na barangay na to, ito ay talagang pilot barangays na i-recover talaga yung mga recyclable materials. Ay ibebenta sa mga extended producer responsibility o junk shops. Yan o, social
Extended Producer Responsibility o EPR. Allowing mga kababayan natin na kumita ng extra. Di ba? At pag naibenta yun, siyempre may pabili na tayong na magastusin sa bahay, pangbayad ng kuryente, kahit nag-brownout, yung mga ganun pa, ng tubig, kahit minsan walang supply. Yan, may ganun na mapulong-pulong pa. Pero masaya. Di ba? Ganun talaga part tayo ng society na may mga, may mga kailangan pang ayusin. But we have to adjust and we have to cooperate. Di ba? So, ngayon, yung mga waste na to ay kukolektahan nga ng mga accredited junk shop. Pero ngayon, ang accredited pa lang na EPR rated yun, no, na junk shop ay isa pa lang. Natanong nyo sa barangay ko saan yan. Hindi naman binanggit na sila lang may permit to buy materials from MRFs. Dahil itong mga junk shop na to ay kailangan sila ay partner ng ng isang recycling plant. Di ba? So ang pagkatayo ng EPR o yung mga junk shops natin ay under sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act. Ang batas na ito ay nagsasabi, sinasabihan yung mga plastic, mga manufacturers na gumagamit ng mga plastic products ay sila ay tumulong. Required to recover and reuse the packaging they introduce in the market. Tama, narinig mo. Ito mga manufacturer na to na gumagawa ng inyong mga shampoo, mga toothpaste na naka-sachet. Tama ba? Hindi, sachet. Ayun. Ay kailangan silang i-recover at reuse. Kasi nga yung mga basurahan kaya yung mga kanal, pag binuksan, ay dyan lang sa, tawag doon, sa may city camp. Di ba, dyan yung ating malaking, flood control project. Yung ating kanal na malaki. May mga pansala doon makikita mo, mga shampoo, conditioner, toothpaste, mga sabon, na nilagay sa sachet. Di ba dapat kinokolektahin ng manufacturer? Gawag sila ng mga gimmick na makaipon ka ng ganito karami o ganito kabigat na sachet, ay papalitan natin ng pagkain o bagong product. Di ba? Di ba na-encourage natin yung ating mga mamamayan na ipunin at wag niyang itapon sa mga basurahan o nagiging barapan ng ating mga kanal dyan. Kaya nagbabara yung mga kanal natin dahil sa mga sachet na yan minute na ulo. Friday na Friday. Di ba totoo, Kuya Mark? Ay nako. Kaya tinatasan po ng batas ng ECO, Solid Waste Management Act, ang manufacturers na ma-ensure na ma-reprocess. Yung mga plastic na ginagawa upuan. Wow! Di ba, i-encourage natin. Pangunahan ng mga manufacturer naman na gumagamit ng plastic. Kaya bawal na ang plastic sa bagay. Kailangan totoo ka, hindi ka plastic. Di ba? Sa palengke ng Baguio, yun. Bawal. Kailangan dala kayo ng sarili nyong eco bag. Ayan, sana ang lugsod po ay magtatayo rin ng Central Materials Recovery Facility dyan sa Dontogan.
Oh, alam niyo na yun, Dontogan. Oh, yan. Diyan sa Barangay Dontogan ay mga 1,000 square meter building. Oh, nasa loob ng sukat na 2 hektarya ang lupa. Dito gagawin yung sorting, processing, managing, and waste collected sa buong lungsod. Kasi nakikita ko yung di ba yung sorting ngayon, sinosort na doon sa mismong basurahan at isosort pa uli yan doon sa sa may Marcos Highway, sa Ben Palispis Highway. Di ba, dadaanan yan Pagka bababa ka ng Baguio, nakasakay ka ng bus, titingin ka lang sa kaliwa. Yan, nakikita mo yun, may mga mag-sort doon, di ba? Yan, magtatayo daw ng bagong facility para mas maayos. At syempre, binabati po natin bukas Saturday, August 22 ng happy wedding anniversary sa ating kaibigan ang mag-asawang Kuya Joel at Edna Domingo ng Lourdes, Baguio City. At sa August 27, tagal pa pero batiin natin ngayon si Jared Domingo. Happy birthday, Kuya Jared! Di ba? At sa lahat ng ating nakikinig dyan, tuwing gabi, 8 to 8:30, Tonight with Kuya AJ. Salamat po sa inyo. Saludo ako sa inyo sa inyong pag-like, share. Pwede kayo mag-shoutout din. At pinabati po namin, siyempre, aking Mrs. kapatid na Cora Garces. Yan! Love! Magandang gabi. Happy weekend! At ito na ang inyong programang Tonight with Kuya AJ. Happy weekend! Tonight with Kuya AJ kasama si Aldrin Garces. Patuloy niyong subaybayan ang mga talakayang tapat, impormasyong dapat at sapat sa panlasa ng taong bayan. Dito lamang sa Net25 Baguio. Tonight with Kuya AJ.